after God's own heart. Bakit? Sabi ng Bible, of course galing yan sa buhay ni Haring David, na ang sabi, David, a man after God's own heart, who will do all my will. Ano raw? Ang tao raw na after God's own heart ay ginagawa ang kalooban ng Diyos. A person who is after God's own heart is of course after God's will. And if you are after God's will, naturally you will be after God's word. Bakit? Paano ko ba malalaman yung will ni Lord? It's sa kanyang salita. Amen ba? Hello? Maliwanag ba mga kapatid? Okay? So, yun. No? Kaya nga patuloy natin pinag-uusapan ito after God's word. Anniversary month natin. At gusto kong mag-focus tayo sa values natin, sa foundation natin as a church, na tayo po ay isang church na talagang naniniwala at nagmamahal at sumusunod sa salita ng Diyos. Amen ba? Okay? As a church, yun po yung pangunahin na dahilan pa tayo nagmi-meet. Isa sa mga pangunahing dahilan, it is because of the Word of God. We are after God's Word. Tingnan nyo to, Psalm 19, starting with verse 1. Basahin lang muna natin itong ilang mga verses dito. Sabayan nyo ako. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaim His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. Verse 3, there's no speech, nor are there words whose voice is not heard. Ano raw? Ang kalangitan, ang kalawakan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at walang anumang lingwahe na hindi ito naaabot, na hindi ito naiintindihan. Verse 4, their voice goes out through all the earth and their words to the end of the world. In them, He has set a tent for the sun. So ito naman, binanggit naman niya yung araw. Ano raw ginagawa ng araw? Okay. Verse 5, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. Verse 6, its rising is from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there's nothing hidden from its heat. So dinidescribe niya yung araw no lumulubog, sumisikat. Tapos ito, verse 7. Hanggang dito lang muna tayo. Verse 7, sabihan niyo ako, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. No? Teka muna. No? Alam niyo, pag ikaw nagko-compose, nagsusulat ng libro, nagsusulat ng essay, kanta, no? Anything that has to do with words, kung babasahin mo itong mula verse 1 hanggang verse 7, teka, parang may mali yata. Parang biglang nakiba topic. Napansin nyo ba yun? Come on. Di ba doon sa sa verse 1 tungkol sa kalangitan, tama? Pagdating sa verse 5, verse 6, tungkol, of course, part rin ng kalangitan, binabanggit niya yung araw. Tapos pagdating sa verse 7, biglang napunta sa the law of the Lord. Parang, ba't nag-iba ng topic? Nakakita ka na ba ng ganon? Na pag pinag-uusapan yung utang, nag-iiba topic? Di ba? May mga ganong mga tao di ba? O pag malapit ka na mag-propose, sasabihin mo na sana, iniba niya topic. Di ba? Yung mga, ouch. Di ba? Bakit? Kasi nga, para awkward. Di ba? Itong verses na to, ba't parang awkward, pastor? No, bakit? Parang biglang nagiba. Yan, gusto kong pag-usapan natin yan, mga kapatid. Pero bago yon, balik naman muna tayo doon sa ginagawa natin. Come on. No? I really want us to take this to heart, hindi lang basta sinasabi. Pag-isabi ng malakas, sabayan niyo ako. 1, 2, 3. This is the Word of God. I love the Word of God, and I live by the Word of God. Amen? Okay, alam niyo, gusto ko talagang masterin natin yan no? So out of these verses na binabasa natin, gusto kong pag-usapan natin yung declaration na yan. This is the Word of God. I love the Word of God, and I live by the Word of God. Gusto kong pagbulay-bulayan pa natin in other words. Number one, no? I have the Word of God. Yun yung unang-unang declaration. In other words, sabi ko, so this is the same as saying, this is the Word of God. No? And right now, kung ito Word of God, kiniklaim mo ito personal, I have the Word of God. No? I have the Word of God. No? Ito ang salita ng Diyos. At nasa akin mismo ang salita ng Panginoong Diyos. Okay? Alam nyo, ang Panginoon pala is a God who loves to reveal Himself. God is a God of revelation. Pag sabi ng malakas, revelation.
Pag sinabing revelation, di ba? Pinapahayag ni Lord yung kanyang sarili, pinapakilala niya ang kanyang sarili. No, ganun siya no? Pero paano bang nagre-reveal ang Panginoon? Alam niyo dito sa Psalm 19, dito sa mga binasa nating mga verses, dalawang paraan, espesyal na paraan na pag-re-reveal ng Panginoon ng kanyang sarili. Number one, ito yung tinatawag na natural revelation. So ano yung natural revelation? Natural revelation is through the created world. No, ito totoong mundo. Tapos mayroon tinatawag na spatial revelation. Ano naman yung spatial revelation? Through the written word. Okay? Are you following? Are you following? So ano yung natural revelation? Sa pamagitan ng sanlibutan, sa pamagitan ng sangnilikha ng Panginoong Diyos. Sa pamamagitan daw niyan, pinapakilala niya ang kanyang sarili. Tingnan nyo yung verse 1, the heavens declare the glory of God. Ano raw? No? Ibig palang sabihin, itong nature mismo, itong nilikha ng Panginoon, itong lahat ng bagay na nakikita natin, isang purpose niyan ay para ipakilala ang Panginoong Diyos. Para ipakita kung gaano siya kagaling, kung gaano siya karunong, kung gaano siya kakapangyarihan. That's why the heavens declare the glory of God. Pati yung araw, nagpapahayag daw ng kung gaano kagaling si Lord, no? Kung sino ang Panginoon. Ibig palang sabihin yan, no? So, kapag sinabing natural revelation, pwede mong makilala ang Panginoon at ma-appreciate mo siya, ma-apuri mo siya sa pamagitan ng mga bagay na nakikita natin sa paligid. Amen? Amen ba? Tingin ka nga sa paligid. Na-appreciate mo ba si Lord pag nakikita mo yung katabi mo? No? Okay, pero sa langit muna tayo tumingin, ha? No, kasi sabi niya, the heavens, ibig sabihin yung kalawakan. Alam nyo, ano nga ba pagkakaiba-iba ng mga tao, no? Kasi ganito raw pag daw ang Americans tumingin halimbawa sa puno, ano ang iisipin nila? Furniture. Pagkakakitaan to, no? Pag daw Asian, tumingin sa puno, tabi-tabi po. Pag naman Christian, ano dapat? Dapat nakikita mo, mayroong Diyos na lumikha ng puno. Amen? Iba nga, di ba? Oo nga, nagpapakilala si Lord sa pamagitan ng creation, pero yung iba, na iba kasi ang pagtingin either materialistic, o kaya yung iba, spiritual, kaya lang sinamba naman. Ay, may baka, ang ganda ng baka, sambahin ng baka. Di ba? Gumano sila, di ba? Makibaka. Di ba? Huwag matakot. No? Alam nyo, hindi ganoon ang design ng Panginoon, right? Yung iba naman tumingin sa universe. Ano nakita? Nakita yung mga kalawakan. So ang mga Americans, nakita nila galaxies. Ang mga Asians, nakita Sagittarius, Capricorn, Libra, Taurus. Pambihira, horoscope ang nakita. Pero pag ang Christian tumingin, dapat nakikita niya, there's a wise God, powerful God, who designed all of this. Amen? At pala ganun no? Pag nakikita natin yung mga nasa paligid, ang pinapakita niyan ay yung Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Amen ba, mga kapatid? No? Alam nyo, ang problema ito, no? Yung ba, God reveals Himself through nature, and yet, man denies God through nature. Let me repeat that. God reveals Himself through nature, yet, man denies God through nature. Si Lord pala, ginagamit niya, ginawa niya ang nature, lahat ng nakikita natin sa kalawakan, lahat ng nakikita natin sa paligid, para ipakilala ang kanyang sarili. Pero ang mga tao, habang nadidiscover ang nature, habang mas marami natututunan sa space, sa outer space, mas lalo nilang ipinagkakaila na mayroong Diyos. Mas lalo nilang tinatanggihan ang Diyos. Are you following? Diba? Ganun ang nangyayari sa maraming mga tao. So sabi yung matalinong tao, ganito raw mag-isip yung matalino. Mayroong sa universe, mayroong 3 trillion galaxies. At isa sa mga 3 trillion galaxies na yan ay ang ating sariling galaxy, ang Milky Way. At ang Milky Way ay mayroong discovered na at least 500 solar systems. At isa sa mga solar system natin yan ay itong solar system na kinaroroonan natin. At andyan yung 8 planeta. Andyan si Mercury, andyan si Venus, andyan si Earth, andyan si Mars, andyan si Jupiter, andyan si Saturn, andyan si Uranus, andyan si Neptune. No, sabi nila si Pluto din, no, pang-siyam dapat. Pero ngayon ay na-disqualify na, hindi pumasa. No? So, ngayon,
Wow, grabe, yun pagkakalikha ng Diyos. So mayroong 8 planeta sa loob pa lang ng ating solar system. Tapos yung Earth, mayroong sariling buwan na sumusunod-sunod sa Kanya. Tapos grabe, ang laki-laki ng Earth, ang ganda-ganda ng Earth. Wow, no, the creation, the universe is wonderful, vast, infinite. Walang Diyos. Ganun mag-isip? Teka, di ba? Nung nakita lahat ng ito, ang conclusion, walang Diyos. Come on! Pero ang mas matalino, ganito mag-isip. No? Mayroong 3 trillion galaxies. At sa 3 trillion galaxies na yan, andyan ang Milky Way. Ang Milky Way may sariling mga at least 500 na solar system. At sa loob ng solar system na yan, andyan yung 8 planeta. At sa loob ng planeta na, sa 8 planeta na yan, andyan ang Earth. Grabe! The universe is magnificent, wonderful, vast, intrinsic. There must be God. There must be a God who designed all this. There must be a powerful God who made all this. Amen? Dapat ganun mag-isip no? Pero bakit nung mas maraming natuklasan, naisip na, ay walang Diyos, walang Diyos. Diba dapat nga mas nakikita natin ang ating limitation, kung gaano tayo kaliit at mas nakikita natin kung gaano kalaki ang Diyos. Amen ba? No? Alam niyo, kaya nga si Neil Armstrong, siya ay, di ba, nakapunta sa moon. Alam ko siya yung in-interview, pag-uwi, no? At pagkatapos, isa sa mga tanong sa kanyang interview, ganito, what do you have in mind while you were up there? No? Habang andun ka sa outer space, no? Ano ang nasa isip mo? Sabi sa kanya. Alam niyo, sagot nitong si... Okay, huwag niyo na lang pansinin. Okay, sabi po niya ay, anong nasa isip mo habang ikaw ay nasa outer space? No? Alam niyo, sagot ni Neil Armstrong, ganito, no? No eyes would see what I have seen and still believe and still think that there is no God. No? Ano raw? Sabi niya, walang sino man na makakakita nung nakita ko, tapos iisipin pa rin niya na walang Diyos. Ibig sabihin, si Neil Armstrong, andun siya nung nasa space shuttle siya, spaceship, tapos nakita niya yung Earth na parang bola, no? Tapos nakita niya siyempre yung araw ng malapitan, nakita niya yung ibang mga planeta, no? Nakita niya siguro yung parang mga yung mga asteroid, mga ganyan, no? Tapos alam niyo raw ang conclusion, no? Sabi niya, imposibleng walang Diyos. Kung nakita niyo ang nakita ko, hindi niyo maiisip na walang Diyos. Sabi niya ganun, no? So, di ba, at gano'n naman talaga dapat ang natural na conclusion pag nakikita mo kung gaano ka-imposible na ang mga bagay na to nangyari lang by chance. Amen? Come on, just think about that, no? Na ang mundo daw ay, saan daw galing? No? Lahat ng yan, by chance, by natural selection. Di ba yung mga ganyan-ganyan, no? Nagpaikot-ikot, tapos nagkaroon ng Big Bang! At yung Big Bang na yon, ano raw? Ayon, nabuo yung Earth, nagkaroon ng unggoy, at yung unggoy naging ikaw. Ba yung ganon? No? Come on naman. So, walang nag-design. Walang gumawa. Tapos ang ganda-ganda lahat. Hindi nga naisip nyo ba yon? Kung walang nag-design sa akin, sa'yo, teka, parang lahat na, ang ganda ng pagkaka-design mo, bebe. Di ba? Naisip mo ba yon? Di ba? Kung walang nag-design, di sana yung mga iba-ibang parte ng katawan mo kung saan-saan napunta. Pwede yon, tama? Tama? Bakit yung mata mo, ang ganda-ganda ng pwesto, andyan dalawa dyan Pwede naman dito, tig-isa. Di ba? Bakit dyan inilagay yan? Kasi nga, mayroong designer. Maliwanag ba, mga kapatid? No? Alam nyo, may nakita ako sa isa sa mga feature ng CNN kamakailan lang. Sabi niya, yung discovery of God particle. No? I think, hindi ko naman binasa ng buo, pero I think they were still following the idea of the Big Bang Theory. Pero kaya lang, sabi nila, dapat may pinanggalingan talaga. Parang gano'n may pinanggalingan. Kasi nga po, mga kapatid, nothing comes out of nothing. Let me repeat that. Nothing comes out of nothing. Kaya para paniwalaan mo na lahat ng yan nagkaroon ng dahil sa wala lang, para bang sinasabi mo na nothing can come from nothing. Right? How? Wala? Nanganak ng wala? Paano yun? Di ba? Pero anyway, kaya nga sila parang may iniisip na dapat mayroong particle na nagsimula.
Di ba, umikot-ikot. Parang yun yata yung tinatawag nilang God particle. Tapos yung siguro umikot-ikot, hanggang naging Big Bang. No? Ngayon, pambira, maniniwala ka na rin lang sa God particle. Hindi tanggalin mo na yung salitang particle, maniwala ka na lang sa God. Amen? Na mayroong Diyos na nag-design ng lahat ng ito. Amen ba? Okay? Alam nyo, science need not be contradictory to the Bible. Hindi kailangan magkakontra yan. Kasi kung totoo yan, pareho yan. Hindi magkukontrahan yan sa isa't isa. And yet, minsan, natuto na ang science, pero ang tao, ginagawa yun na pangontra sa sinasabi ng Biblia. Hindi po magkakontra yan na dalawang yan. Hanggat totoo ang nadidiscover ng science. Remember, ang trabaho ng science is to discover. Hanggat hindi nila nadidiscover, no? Yun, parang hindi pa totoo sa kanila. Pero pag na-discover na nila, sa katotoo, sa nagiging totoo. Pero hindi porke hindi na-discover, hindi totoo. Hindi mo madidiscover si Lord through science. Tama? So, hindi ibig sabihin, hindi siya totoo. Come on. Di ba, kung hindi mo na-discover ang COVID, ibig sabihin, hindi totoo. Di ba yung ganon? Right? Saka, alam nyo, kahit ang science, kahit pinakamatalinong tao, pwedeng magkamali. Come on naman, all these years, mula nung mag-elementary ako hanggang makagraduate ako ng college, no, hanggang mag-masteral yata ako, ang alam ko, 9 ang planets. Kailan na napabalita, 8 na pala sila, nag-resign na yung isa. Si Pluto. Hindi nga, tama? Sino nagkamali doon? Di ba nagkamali ang siyensya doon? Right? Hello? So pwede ba magkamali ang science siya habang mas marami na di-discover, pwedeng marirealize nila mali yung kanilang mga naunang mga conclusion. Amen? Hello? And hopefully, marirealize nila bandang huli na hindi ka totoong galing sa unggoy. Maliwanag, mga kapatid. Okay? So the heavens declare the glory of God. No? Yan, inire-reveal ni Lord ang kanyang sarili. Pero para nga, no? Makilala pa natin siya lalo, hindi naman sapat yung mga yan, di ba? Kaya nga, ang kasunod, dyan sa verse 7, ipinasulat niya ang kanyang salita para hindi ka na manghuhula kung sino siya sa kung ano ang gusto niya. Maliwanag? Kaya ito, actually, hindi yan parang out of topic. No? Hindi. Verse 1 to 6, speak of natural revelation. Pero verse 7 onwards, speak of spatial revelation. Ano yung spatial revelation ni Lord? Of course, through His Word. Of course, kasama sa spatial revelation, through His Son, nung ang Panginoong Hesukristo ay nagkatawang tao mismo. Okay? Pero ito, sabi sa verse 7, come on, basahin na natin, ito yung spatial revelation. Ito yung sinasabi natin na, I have the Word of God. This is the Word of God. Amen? Amen? Sino rito yung pag nasa nature ka, pag nakikita mo yung ganda-ganda ng paligid, mas na parang sarap magpuri kay Lord, parang sarap magpray, di ba? Di ba? Okay, natural pala yon. Pero at the same time, pag nagbabasa ka ng Bible, pag tayo, naiintindihan natin yung salita ng Panginoon, mas napapalapit ka rin sa Panginoon. Amen? Sige, basahin na natin, verse 7. Sabi niya, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. Wow! No? Ano raw ang word of God? Perfect. Pag sabi ng malakas, perfect. Okay? Tapos ano raw ginagawa niya? Reviving the soul. Nagpapanauli ng kalakasan, nagpapanauli ng kaluluwa. Yung iyong psyche. No? Alam niyo mga kapatid, may mga inner needs ang tao. Andiyan yung emotional need, andiyan yung psychological need. Pero alam niyo higit sa lahat, na kailangan talaga natin, na maintindihan natin, nakakatulong ng malaki ang Word of God. Amen? Of course, we are not simplistic people. Hindi natin sinasabi na magbasa ka lang ng Bible, mag-pray ka lang. No? Depressed ka, mag-pray ka lang, basa ka lang. No, we are not saying that. Pero we also say na ang laking tulong ng salita ng Panginoon. Amen? Hello, amen ba? Sige, subukan mong depressed ka, tapos nagbasa ka ng algebra. Diba? Tapos nag-aral ka ng astronomy. Diba? Come on. Pero alam nyo, ang iba talaga, sa lahat ng libro, iba ang nagagawa ng Word of God. Amen? Tapos the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. No? Nagpapatalino pala talaga ang Word of God. Amen? Hello, amen ba? No? Mas lalo kang natututo sa buhay. Sa totoo lang, alam nyo, ang daming mga tao, ang tatalino naman talaga, no? Talagang ang tataas ng grade, talagang grabe yung IQ, pero hindi marunong sa buhay. Ang dami ko na nakitang ganun. Ang tatalino pero hindi marunong sa buhay. Bakit?
Kasi nga, iba ang wisdom na naibibigay ng Word of God. Kaya nga, this is our manual for life. Amen? Okay, verse 8. Sabayan niyo ako. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Wow, ano raw? Nagbibigay siya ng joy. No? Tingnan niyo, iba-iba yung description sa Word of God. Tama? Perfect, dito right, dito pure, no? Nagpapaliwanag ng paningin. Okay? Verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous all together. No? So ano yan ang mga tinutukoy niya? Fear of the Lord, nakasulat sa Word of God. Siyempre, no, rules of the Lord, nakasulat sa Word of God. No? Ano raw lahat ng yan? No? Nagdadala pala yan ng napakagandang mga bagay sa buhay natin. No? At the good news is, it's in your hand. Come on, pakisabi nga ng malakas mga kapatid, I have the Word of God. Come on, no? I have the Word of God. Kapag ganoon tayo, mag-isip, no? At hindi iniisip lang siyempre, kundi pinangahawakan natin, pinaniniwalaan natin, this is the Word of God. No? At talagang kailangan ko sa buhay ko, napakalaking blessing para sa buhay ko. Amen? Okay, number 2. Ano yung number 1? I have the Word of God. No, number 2, I heart the Word of God. Yan, no? I heart the Word of God. Okay? Pagkatapos ito, magpa-picture kayo, tapos i-post nyo, nakaganito kayo. Kayo, ha? Okay. Bakit, no? Well, that's another way of saying, I love the Word of God. Amen? Come on. I love the Word of God. No? Alam nyo, kaya nga, as I was emphasizing last week, you cannot separate God from His Word. Hindi po pwedeng ihiwalay si Lord sa Kanyang salita. Alam nyo, kaya nga, if we are to be people after God's own heart, mahalagang maintindihan natin, the very words that are written in the Bible are out of God's heart. Galing talaga yan sa puso ng Panginoon. So hindi ito yung nasulat lang na basta-basta, kundi galing mismo sa puso ni Lord. Kaya nga kung mahal ko ang Panginoon, dapat mahalin ko ang Kanyang salita. Na dapat ay pinapahalagahan ko talaga ito sa buhay ko. Tingnan nyo yung yung mga description dyan sabi sa verse 10. Tingnan yung verse 10. Sabayan nyo ako, no? More to be desired are they than gold, no? Hindi ko alam kung hindi talaga kayo marunong magbasa o hindi marunong sumunod, no? Okay, come on, verse 10. More to be desired are they than gold, even much fine gold, no? Sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. Grabe, no? Ano raw ang description niya? No? Mas hahangarin mo na, mas hinahangad daw dapat ang Word of God kaysa sa ginto, kaysa sa purong-purong ginto. Tapos, mas matamis kaysa sa pulot, no? Kaysa sa yung pulot na fresh na fresh yung tumutulo daw mula mismo sa pukyutan, mula sa honeycomb. No? Grabe. Ano sinasabi niya? The Word of God is more desirable and more delicious than anything else. Amen? More desirable than gold. No? Alam nyo, di ba pag nag-invite ka sa church, lika, sama ka sa church. Lika, sama ka sa cell group. Makinig tayo ng Bible. Ano ang sagot ng mga tao minsan? Pagkakapirahan ba yan? Kikita ba tayo dyan? Di ba yung mga ganon? No? Alam nyo mga kapatid, mahalagang makita nga po kasi na, totoo, you can be blessed in many ways pag ikaw nag-spend ng time with the Word of God. Pero the Word of God in itself is a blessing. Kaya hindi, magbabasa ako ng Bible para magkapera ako. Pwede yun. Kasi pwede ka naman talagang i-bless ng Panginoon. Tama? Tama? Pero you have to understand that the Word of God is a treasure in itself. Na ito malang mismo, kayamanan na. Amen ba? No? So, more desirable than gold, than money. Higit pa yan. Naniniwala ba kayo doon? Come on. Naniniwala ba kayo? Mas dapat hinahangad ang salita ng Diyos kaysa sa kayamanan? Talaga lang no? Bakit? Minsan, pag may pagkakakitaan, hindi mo na ako magsisell. Pag may pagkakakitaan, hindi mo na ako mag-church. Hindi ginagawang priority ang Word of God. Pero yung nga po dapat pala ang attitude dyan is, this is more desirable, no, than gold. Amen? Sabi niya, more delicious than
honey. No, grabe, mas masarap pa raw dapat sa panlasa. Ba, yung ganun din, pag nag-i-invite ka, sasabihin ng mga tao, mabubusog ba ako niyan? Mapapakain ba ako niyan? Alam niyo po, may mga pangangailangan yung kaluluwa mo, no? Na minsan din natin naiintindihan, pero sa totoo lang, pag napakain ng kaluluwa mo, busog din yung ibang areas ng buhay mo. Amen? Naniniwala ba kayo, more desirable ang Word of God? Hello? More desirable? No? Bakit di nagdi-devotion araw-araw? Bakit, diba? Hindi magawang pagkagising sa umaga, magbasa ng Bible. Wala namang ginagawa, hindi magawang no Bible, no breakfast. Diba? Alam niyo po, mga kapatid, no? Sa totoo lang, mahalaga na makita natin, ay ganun pala talaga, no? Ang Word of God. Kaya nga sa 1 Peter 2 verse 2, tingnan nyo 1 Peter 2 verse 2, ano raw doon tamang attitude? Like newborn infants, long. Alam nyo ba yung sa ibang version ginamit na long, na word sa salitang long ay crave? Pag-isabi ng malakas, crave. Sino rito nagki-crave? Diba? Ano bang nagki-crave kayo? No? Nagki-crave ako sa, halimbawa, ice cream. Diba? Ganyan. No? Nagki-crave ako sa Valentine's ngayon. Nagki-crave ako sa roses. No? Isaw-saw sa ice cream. Diba yung maganyan? No? So, like newborn infants, long for pure spiritual milk. Ano raw i-crave mo? Pure spiritual milk. Ano yung pure spiritual milk? That's no other than the Word of God. Amen? Gusto pala ng Panginoon, nagkikrave tayo sa Kanyang salita. Naharap natin ito. Pero alam nyo, mga kapatid, meron tinatawag na acquired taste. Tama? Acquired taste. Ano ibig sabihin nun? No? Na, halimbawa, hindi ka pa sanay sa isang pagkain, pero the moment na natikman mo, hanggang sa nasundan ang pagkain mo, hanggang sa nagawa mo na, nakain mo ulit, ng sunod-sunod, o ng maraming beses, nagkaroon ka na ng panlasa doon. Tama? Tama? Halimbawa, no? Hindi ka mahilig sa maanghang. Pero, nagpunta ka, kunwari sa Bicol, napakain ka ng mga maanghang, pati ice cream nila, chili ice cream. No? At totoo yun, nung napunta ako doon, may mga chili ice cream sila, no? Iba-ibang level 1, level 2, mga ganon. No? Hanggang sa, napapasin mo sa sarili mo, una, naanghangan ka, tapos bandang huli, ay nakasanayan mo na yung sili, hanggang katagalan, sanay na sanay ka na at hinahanap mo na. Ang tawag doon, acquired. Okay? Hindi natural sa atin na talagang gustong-gusto mo agad yung Word of God. Pero magkakaroon ng acquired taste. Bakit? Habang nakikinig ka, habang nagbabasa ka ng Word of God, bandang huli, hinahanap-hanap mo na yan. Amen? Kaya tulungan mo ang sarili mo na mag-crave. Dahil sa totoo lang, hindi ka naman nag-crave sa hindi mo pa natitikman. Tama? Tama! Hello? Di ba nag-crave ba kayo sa hindi nyo pa natitikman? No? Ay, hindi pa ako nakatikim ng chocolate ice cream, kunwari. No? Di pa ako kawawa ka naman, di ka pa nakatikim. Pero anyway, sige, pagbigyan na. No? Di pa ako nakatikim ng chocolate ice cream. Nagki-crave ako. Sa totoo lang, no? Kaya mo kinikrave ang isang bagay kasi naalala mo yung kanyang lasa. Amen? No? Come on, pakisabi ng malakas, I heart the Word of God. Number three, I heed the Word of God. No? Another way of saying, I live by the Word of God. I live by the Word of God. Pag sinabi niyong heed, sinusunod, pinapamuhay. Okay? So, I heed the Word of God. Sinasabi mo, I listen to the Word of God and I obey what it says. I live it out. Pinapamuhay ko talaga ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo po ito, verses 11 up to verse 13. Okay, verse 11 hanggang verse 13. Sabi niya, moreover, by them is your servant warned. In keeping them, there is great reward. Wow. Ano raw? When you keep the Word of God, when you obey it, ano raw? There is great reward, no? Sa pamagitan ng salita mo, Panginoon. Diba sabi niya kanina, your word is more desirable than honey, than riches, than honey. Diba ganun siya? Tapos dito, verse 11, moreover, idinugtong niya, at bukod pa rito, sabi niya, so napunta siya sa panibagong topic, tama? Bukod pa rito, sa pamagitan ng salita mo,
Ako ay nawawarningan, napapaalalahanan na pagsasabihan. Para ano? Magawa ko yung tama, makaiwas sa masama. Amen? Tapos, in keeping them, there's great reward. Pag sinunod ko, mayroong grabing mga reward ang Panginoon sa buhay. Okay? Tapos, next verse. Sabi niya, who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Sabi niya, Lord, through your word, nakikita ko yung mayroong great reward pala ang pagsunod, nawawarningan ako tungkol sa masama. Tapos pagdating dito sa verse 12, who can discern his errors? Yet Lord, sabi niya, sino ba nakakaalam ng pagkakamali niya? No? Declare me innocent from hidden faults. I want you to take note of this, mga kapatid ha, yung hidden faults. Tapos verse 13 muna, basahin mo natin. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Pangalawa, na mahalagang maintindihan natin, presumptuous sins. So mayroong hidden sins or hidden faults, pero mayroon ding presumptuous sins. Okay? So paanong connection yan, Pastor? Sabi niya muna doon sa verse 11, by your word, your servant is warned. Napapaalalahanan ako, napapakita sa akin ang mali at tama, mabuti at masama. Pero pagdating sa verse 12, who can discern his errors? Lord, may mga time na hindi ko alam kung nagkasala ako. Alam niyo, mayroong tinatawag na sin of ignorance. Di ba yung bang nagkasala tayo pero hindi natin alam na may kasalanan tayo. Tama? Tama? Okay, kasi ang reality, ganito, no? Bagamat maraming nakasulat sa Bible, hindi mo naman kabisado, lalo't hindi mo pa nabasa lahat-lahat, so minsan di natin alam may nalabag tayo. Tama? Okay? Minsan naman, kahit nabasa mo na lahat, hindi naman lahat nakasulat sa Bible eh. Right? So minsan may question ka, masama ba yun? No? Alam nyo, ang tamang attitude dyan is to live by the grace of God. Anong ibig sabihin, live by the grace of God? Maniwala ka na si Lord maunawain, mapagmahal, mapagpatawad, na kung hindi mo alam yung isang bagay, hindi ka niya i-accuse sa bagay na yon. Hindi niya yung gagamitin laban sa'yo. Amen? Kaya sabi niya, Lord, forgive my hidden faults, hidden sins. Panginoon, hindi ko alam. Alam mo, mamayang gabi, matutulog ka. Pwede mong sabihin kay Lord, no, na Lord, kung anumang kasalanan ko maghapon, no, na hindi ko alam, patawarin mo ako. You can say that, right? Pero naman, kung alam mo naman talagang may kalukuhan kang ginawa, may kasalanan ka naman talaga, wag ka naman ng generalize na gano'n. Be specific, ihingi mo ng tawad yon sa Panginoon. Amen? Hello, amen ba? No? Ibig sabihin, kung mayroong mga questions tayo sa sarili natin, questions sa kasalanan, pero nananatiling question, wala pang sagot, hindi ka pa sure, at hindi mo pa talaga alam, no, you can tell God, Lord, forgive my hidden sins. Amen? Pero the moment mabasa mo na, ay mali pala talaga yon. O kilalanin mo na, hingi mo ng tawad. Huwag mo na sabihin hidden. Okay? Yung iba kasi gustong manatiling hidden sin. Bakit? Para hindi kailangan i-confess, so hindi kailangan magbago. Di ba? Okay, pero yon, no, God is gracious. Amen? So, pero pangalawa na mahalagang maintindihan natin mga kapatid, yung presumptuous sins. Ano ba yung presumptuous sins? Well, alam nyo, pag sinabing presumptuous, dalawang ibig sabihin yan. Yung isang presumptuous, yung mas common na ginagamit natin, yung nang pipresume ka, no? Yung kapag sinabing presumption, yung kiniklaim mo ang isang bagay na hindi naman totoo, pinapaniwalaan mo na hindi naman totoo, di ba? Halimbawa ay, alam mo yan, GF ko na yan, no? Alam niya? Hindi. No? Pag nalaman niya, break na kami. No? Presumption. That's being presumptuous, right? Right? Diba yun? Yung bang kiniklaim mo yung isang bagay na hindi naman talaga totoo na ikaw lang nakakaalam. Maliwanag? Pero hindi yan ang ibig sabihin ng presumptuous sins. Another meaning of the word presumptuous is to go out of bounds. To go beyond the boundary. Yun ang ibig sabihin ng presumption. Kaya pag sinabi mong presumptuous, ang ibang words niyan ay yung kapalmuks. Diba yung bang yung sobrang lakas ng loob na tapang, no, na walang inaatrasan, yung bang lahat gagawin, yung ganon, no? Yun naman ibig sabihin ng presumptuous sins dyan. Na ang ibig sabihin, pag itatagalog mo yan, tahasang paglabag.
Yung hidden sins, hindi mo alam kung kasalanan o hindi. Okay? Ito, alam mo talaga, kasalanan talaga. Alam mo talaga, mali talaga. Pero ginawa mo pa rin. Ang tawag dyan, presumptuous sins. Kaya sabi niya dyan, no, Lord, keep back your servant also from presumptuous sins. Ilayo mo ako, Panginoon, sa talagang tahasang paglabag. Sa iyong salita, ilayo mo, sa Panginoon, wag akong pagarian ng mga to, let them not have dominion over me. Tapos sabi niya, then I will be blameless, innocent of great transgression. Tingnan niyo ang tawag niya sa presumptuous sins. Pag nagawa ko, sabi niya, that's great transgression. Bakit? Tahasan daw na nilabag kung ano ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, di ba? Kaya nga po mahalaga, pakinggan natin tong point na to, I heed the word of God. Dahil tayo naman from time to time, dami nating sinusunod. Tama? Tama? May mga ordinansa ng barangay, susundin mo. Right? Bakit? Baka damputin ako ng tanod. No? Sabi nila, mag-mask. O baka matapatan ako ng mga tauhan ng IATF. O di ba, susunod ka. Tama? Tama? Iba nga, pati yung bawal umihi dito. No? Sinunod mo eh. Hindi ka umihi dito, umihi ka doon eh. Di ba? Ibig sabihin, pag mga ganyan, sumusunod ka. Pero pagdating sa Word of God, sinasabi mo pa namang this is the Word of God, ba't di tayo sumusunod? Ano ba ang mas makapangyarihan? Ano ba ang mas mataas? Batas ng tao o batas ng Diyos? Diba? Kaya nga po, mahalagang matutunan pala talaga natin na sundin ang Word of God. Amen? Okay? O ganito no? Para mas clear sa atin, no? Paano ba yan, pastor? No? Lahat ba nakasulat sa Bible? Hindi. No? Kaya nga, mahalagang maintindihan natin two words. Number one is the word explicit. Number two is the word implicit. Pag sinabing explicit, pag sinabi mong explicit, He explicitly said. Sinabi niya talaga, word for word. Ang linaw. Okay? Ganon din naman sa Bible, pag sinabi mong explicitly written, nakasulat talaga andyan, word for word. Malinaw na malinaw. Yan ang ibig sabihin na explicit. Are you following? Pero pag sinabi mo namang implicit, ano naman yung implicit? Ay yung kaya nga salitang imply. Hindi siya word for word, hindi siya nakasulat na ganon, pero yun ang implication. Yun din ang ibig niyang sabihin. Amen? Hello, maliwanag? Yung ba, hindi siya yung talagang andyan mismo, no? Sige, bigyan mo ako ng verse tungkol dyan. Minsan walang ganoon. Pero andyan yung mga implications. Are you following? Halimbawa, ano ba yung mga explicit na mga sabi ng Bible, no? Halimbawa, sinabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw, kunwari. Okay? Huwag kang magnanakaw. Oh, natural, explicit yun. Ang liwaliwanag letra po, word for word Tama. Yung iba hindi naman nagnakaw, nangupit. Diba? Kasi ang pagkatuwiran nila, pag 10 pesos lang, kupit lang yan. Pag 1,000, nakaw. No? Tika muna, no? Hindi pareho lang din po yon ha? Hindi man nakasulat yung salitang kupit, nakaw pa rin yon. Maliwanag? Okay, so diba? Okay, may mga nakasulat talaga ang liwanag, no, na sinasabi ng Word of God. No? So we obey that. Dapat, no? May mga instructions si Lord, may mga utos, sabi ko, hindi naman lahat utos, di ba? Pero, ayan nga, ano ang dapat gawin? Sinusunod, yung sabi ng Panginoon. Pero yun nga hindi naman lahat nakasulat sa Bible. Tama? Totoo andyan, thou shall not kill. Yan, no? Pero nakasulat ba, thou shall not take shabu? Nakasulat na ganon. Di ba? Thou shall not have two jowas. No? May nakasulat na ganon? No? Wala. Hello? Di ba? So paano? Kaya nga pupunta ka sa implicit. Right? Okay, ito sabi ng verse na to. Ano ang ini-imply nito? Lalo na sa Bible, mababasa nyo, ang dami dyan, karamihan, kwento ni David, kwento ni Moses, kwento ng mga Israelita. So, karamihan, implicit. Tama? May tinuturo si Lord sa atin doon, implicit, na kinakailangan nating matutunan. Kaya, hindi lahat ng bagay, hahanapan mo ng verse. Di ako maniniwala, pastor, hanggat wala kang verse. No? Hindi nga po Marami ay implicit. At pag sinabing implicit, nanggagaling yon sa mga maliwanag na sinasabi ng Word of God. Amen?
Halimbawa, no, halimbawa, masama ba, pastor, yung, let's say, masama ba yung yosi? Wala naman akong nakita sa Bible na tungkol sa, na thou shall not take yosi, no? Thou shall not smoke. Mga ganyan-ganyan, no? Okay, walang nakasulat, pero, saan manggagaling yung implicit mo? Well, andyan yung mga verses nagsasabing, honor God with your body. Tama? So, honor God with your body. Paano kung pararangalan si Lord? Glorify God with my body. Siyempre, ang implicitly, dapat yung katawan ko, ginagamit ko sa tama kasi galing yan sa Lord. Amen? Hello, amen ba? No? Na hindi pala ginagamit sa kasalanan, hindi ko dapat ginagamit sa kasamaan. Right? Okay, gagawin ko ba to, masama ba to o hindi? Saan manggagaling naman yung mga maliwanag na word of God? Halimbawa, love your neighbor as you love yourself. Di ba doon pa lang ang dami nang pwedeng lumabas? Tama? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang daming commandments. Pero dalawa lang, ang best number 2 commandments, love the Lord your God and love your neighbor as you love yourself. Why? Because these 2 commandments sum up the other commandments. Sinasummarize na niya. Why? Because when you love your brother, when you love people, when you love your neighbor, you will not steal, you will not covet, di ba? Di mo gagawin ng masama. Bakit? Kasi nga, mahal mo. Ibig sabihin, ano yun? Di ba implicit? Amen? May issue siya, ipopost ko sa Facebook. No? Nakasulat ba sa Bible na huwag kang mag-post? No? Hindi, love your neighbor as you love yourself. Amen? Diba? Dapat, alam nyo, ang daming mga principles ng Bible na makikita natin na, oo nga, yung pala yung dapat na gano'n. Halimbawa, social drinking lang naman eh. Oh, come on. Ano sabi ng Bible? Do not conform to the pattern of this world. Diba? But be transformed. Oh, nakasulat ba sa Bible na wag kang puro ML, wag kang Dota, yung maganyan-ganyan, no? Nakasulat ba sa Bible na wag kang magbababad sa internet mula paggising hanggang pagtulog? Diba? Hindi. Pero nakasulat sa Bible, an idle person will suffer hunger. Okay? Ibig sabihin, hindi ka productive sa paggamit mo ng oras mo, mali sa harapan ng Diyos. Amen? Amen? So hindi lahat hinahanapan mo ng verse. Maliwanag ba? O sige nga, try natin to ha. Sabihin nyo sa akin kung explicit or implicit. Ha? Try natin, ha? Yan, ito. Pagsagot sa magulang. Yung pangit na pagsagot, ha? Ano? Sabi niyo ba, implicit? Hindi nga, pagsagot sa magulang. Explicit yan, di ba? Honor do not curse your parents. Ganun pa siya, di ba? Pagsagot sa unbeliever na maliligaw. Implicit. Explicit, di ba? Do not be yoked, di ba? Together with unbelievers. Huwag kang makikipamatok. Okay? At pangungupit. Explicit din yan. Pag nanakaw din yan eh. Chismis. Mayroong mga sinulat din sa Bible tungkol dyan. Yung slander, maganyan Sex outside marriage, premarital sex. Explicit, tawag ng Bible dyan, fornication, right? Petting. Sabi na, ano yung petting, pastor? Ano yung pagkakaiba ng petting sa necking? Alam nyo, ang necking daw is mula rito pataas. Ang petting daw mula rito pababa. Diba? Okay, parehong dapat ang necking, petting, no? Alam nyo, paano yan? Nakasulat ba sa Bible? Thou shall not pet your jowa. Ganun ba? No? Hindi nakasulat sa Bible, pero ang mga principle ng Bible is tungkol sa lust, tungkol sa kahalayan. Di ba? Hello mga kapatid. Di ba? So, mayroon. Pagdating sa kahalayan, explicit yan ang Bible dyan. No? Kahit hindi niya binanggit yung mismong uri ng kahalayan na yon. Amen? Okay, ito pa. No? Drugs. Wala yan sa Bible. Nakasulat ba sa Bible? Diba wala? Okay? Sugal. Nakasulat sa Bible. May nagre-react.
Hindi nga, sugal. Nakasulat sa Bible? Well, alam nyo, ang sugal, ang tawag dyan ay society's evil. Noon pa man, panahon pa ng mga Egyptians, meron na yan. At noon pa man, itinuturing na yan na evil of society. Okay, are you following? Pero, ito nga, hindi naman nakasulat sa Bible. Porque hindi nakasulat sa Bible, okay na sa'yo? Paano yan? Di ba? Alam nyo, sabi nga nila, anuman na nakuha mo sa kapwa mo na hindi mo hiningi at hindi mo pinagpaguran at hindi kusang ibinigay, pero nakuha mo, dalawa lang yan. Either sa pamagitan ng pagnanakaw o sa pamagitan ng pagsusugal. May nakuha ako sa iyo, hindi mo naman talaga binigay sa akin, hindi ko naman talaga pinagtrabahuhan. Dalawa lang ang dahilan kung bakit ko nakuha yan. Nakaw o sugal. Hello, are you following mga kapatid? No? So, oo nga no. So, hindi nakasulat pero implicit. If I love my neighbor, teka, no? Pag nagsugal tayo, makukuha. Di ba? Pwedeng masira yung buhay mo. Di ba? Hindi mo ikabubuti, tama? Tama, mga kapatid? Okay? So yan ha, no? Mayroong mga explicit, mayroong implicit, pero yung implicit, huwag mong sasabihin, implicit lang naman. Hindi yan nilalang lang kasi parehong galing sa Word of God. Yung isa, direktang sinabi, yung isa, hindi direktang sinabi, pero parehong Word of God. Amen? Another thing, another two words na mahalagang matutunan natin ay yung tinatawag na sins of commission. Saka sin of omission. Remember na ang topic natin ngayon is about obedience. Okay, we are talking about obedience. Now, when it comes to obedience, it's either you commit or omit. Okay? Anong ibig sabihin ng sin of commission? You commit. Ibig sabihin, nagawa mo. Pag sinabing sin of commission, hindi pinapagawa, pero ginawa mo. Are you following? Bawal, pero ginawa. Masama, pero ginawa. Kaya nga, you commit a crime. Sabi nga kung sa batas yan. Right? So, sin of commission. Pero yung umit, ibig sabihin naman ng umit, hindi mo nagawa. Pinapagawa, pero hindi mo nagawa. So, anong masama doon? No? Parehong masama. Bakit? Parehong hindi pagsunod. Amen? Sabi ng nanay mo, wag mo gawin yan, ginawa mo. Tapos sabi ng nanay mo, gawin mo to, hindi mo ginawa. O di parehong hindi mo sinunod. Di ba kasi iba mga Christian, alam mo, pastor, magmula na maging Christian ako, wala na akong bisyo, no? Wala na akong ginagawang masama. Oh, very good kapatid. Mabuti, may ginagawa ka, wala rin. O di, di ba? So, alam nyo, parehong dapat ingat tayo dito sa dalawang ito. Ha, mga kapatid, sige ha, ano uli? Pag sin of commission, hindi pinapagawa, pero ginawa. Pag sin of omission, pinapagawa, pero hindi ginawa. At actually, pwede mong ikumban yan doon sa implicit, explicit. Meron mga explicit na hindi pinapagawa. Tama? Thou shall not kill. Explicit yun na hindi pinapagawa. Tama? Pag ginawa natin yon, sin of commission na talagang tahasang paglabag. Amen? Pero meron ding mga implicit. Tama? Na hindi pinapagawa. Right? At mayroon ding mga explicit na pinapagawa at mayroon ding explicit na hindi pinapagawa. Tama? Tama? So combination yung mga yan. No? Okay, try tayo. Try ha. No? Sabihin nyo na sa akin, commission or omission. Yan. No? Number 1, hindi pagpapasakop sa asawa. Commission o omission? Sabi ng iba, mission, pastor, mission. No? Mission ko yan sa buhay. Well, sabi ng Bible, no? Di ba sabi niya ay, husbands, love your wives. No? And wives, submit to your husband. Of course, may paliwanag yan na hindi ibig sabihin, bossing-bossing ka. No? Kaming mag-asawa, halimbawa si Pastor Rowing, nagsasubmit siya sa akin, no? Pero maraming bagay, pinag-uusapan namin. Pero halimbawa, mali ako, dapat makinig din ako sa kanya. Pero siya mali, dapat natural makinig siya sa akin. Pero ang problema, pag pareho kaming tama. At maraming pagkakataon ng mag-asawa, parehong may tama. Di ba? So pag pareho kaming may tama, kailangan mag-submit yung isa. Amen? Ano ang sabi ng Bible dyan? No, magpasakop. Sabi ng Bible, magpasakop, hindi ka nagpasakop. Ang tawag doon, sin of omission. Amen? Hello, maliwanag ba, mga kapatid? Love your wife. No? Maging mabuti kang mister, mahalin mo ang asawa mo.
hindi mo ginagawa. Ang ginawa mo, love your neighbor's wife. No? Dalawa yung kasalanan mo. Nag-commit ka doon sa isa, nag-umit ka doon sa isa, sa asawa mo. Tama? Tama? Submission sa cell leader. Submission sa pastor. Ano sabi ng Bible? Di ba? Come on, ano yun? Commission. Yeah, sabi ng Bible, di ba? Submit to your spiritual leaders. Amen? O di ba? So ano yun? Omission. Ano pa? No? Yan. Paghahangad sa cellphone ng iba. O ano yun? Come on. Kaya paghahangad sa trabaho ng iba. Sana magka-COVID siya para mawala na siya dito sa kumpanya at mapalitan ko siya. Di ba? Di ba ganoon, no? Paghahangad sa jowa ng iba. Ano yon? Commission. Di ba bakit? Anong sabi ng Lord? No, do not covet. Huwag mong pag-iimbutan ang pag-aari ng iyong kapwa. Amen? Ano pa? No? Absent lagi sa service, saka sa cell group. Ayaw sumagot. Ano yon? Ano ba sabi ni Lord? No? Gawin nyo to, di ba? Do not forsake. No? Huwag niyong kaliligtaan ang mga pagdalo sa mga pagtitipon. No? So ano ibig sabihin? May utos si Lord, pinapagawa niya. Pag hindi mo ginawa, sin of omission. Amen? Nag-pledge ng first fruit, pero di binigay. Ano? Come on, ano? Commission yun. Alam niyo kung bakit commission? Sabi ng Bible, huwag kang mangangako. No? Ingat ka, pagdating mo sa templo ng Diyos, huwag kang magbibitaw ng salita. Do not make a vow. No? At tapos, after some time, you will say, no, nabigla lang ako. Sabi ng Bible, right? Right? Actually, hindi lang yun eh. No? Pag nagko-commit ka sa Panginoon, pag Lord, magsisil group na po talaga ako. No? Tapos hindi mo ginawa, akala natin ganun-ganun lang yon, no? Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mangangako sa Kanya nang hindi mo tutuparin. Amen? Mga kapatid? Ano pa? No? Hindi nagpapatawad. Ano? Commission o mission? Mission na lang, pastor. No? Okay? Bakit siya commission? Actually, ganito, no? Sabi ng Panginoon, forgive one another, bear with one another, love one another. Ibig sabihin, pinapagawa ni Lord. So you have to do it. If you don't do it, that's sin of omission. Okay? Hindi nagsusorry. Iba hindi nagpapatawad, yung iba naman di marunong humingi ng tawad. Di ba nakakita ka na ng taong ganon, no? Di ba? Ano yun? Well, may instruction ba ang Bible dyan? Yeah. Sabi ng Word of God, no? If you know that you have offended your brother, no, go to him, ganyan-ganyan. Sabi ng Bible. Hello, maliwanag. So, omission. Ano pa? Ayaw magtrabaho. May word ba ang Bible dyan? Well, sabi ng Bible, tungkol sa katamaran. Tama? Hello, tama? So, maging productive ka raw. So, omission, no? Hindi nagsishare ng gospel. Ano yon? Hindi nagpipray. Di ba? Take note, mga kapatid. I hope you see. Sa totoo lang, marami na pagkukulang natin, omission. Marami sa mga fault natin, omission. Tama? Tayo nag-iingat doon sa hindi pinapagawa ni Lord. Pero pagdating sa pinapagawa, no? Doon tayo madalas magkulang. Tama? Para bang akala natin si Lord puro bawal, no? Pag in-invite ka sa church, anong bawal diyan? Ayoko, baka bawal ang ano. Hindi, alam niyo po ang church hindi tungkol sa mga bawal. Higit sa lahat tungkol ito sa mga gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin para sa ikabubuti natin. Amen. Okay? So, mga kapatid, no, the point is, yun nga, no, this is the word of God. I love the word of God and I live by the word of God. Nung pinapamuhay natin ito, no, hindi lang basta narinig. Lord, kung ano sinasabi ninyo, ito talaga, ito ang magdidikta ng buhay ko. Ito yung panuntunan ko. Ito yung patakaran ko sa buhay. The Word of God. Amen? Tumayo nga po tayong lahat. Tumayo tayong lahat. At pakisabi ulit ng malakas. Come on. Pakisabi ng malakas ha. This is the Word of God. Okay. Sabi ko, malakas sumunod sa pastor. Okay. 1, 2, 3. This is the Word of God.
I love the Word of God and I live by the Word of God. Amen? I have the Word of God. I heart the Word of God and I heed the Word of God. Amen ba, mga kapatid? No? Sige nga po, yumuko tayong lahat at pumikit. Alam nyo, as your pastor, ito talaga yung heart ko. Na tayo, talagang seryosohin natin ang Word of God. That we will become people of the book. People of the book. By the book ka ba? Huwag nyo ikahiya yung salitang by the book. Di ba? Kasi di ba, tatrabaho ka sabihin, ay by the book ka naman eh. No? Alam nyo, sa ibang bagay, siguro parang pwedeng nakakahiya, pero alam nyo, pagdating sa Word of God, pwede mong ikarangal yan. Hindi mo dapat ikinakahiyan that you are a person who live by the book. By the book ako. Our church, GTC, is a church that is by the book. Minsan di ka maintindihan ng iba, pero ang importante, you know that you live by the book. Kahit ako na pastor, minsan di ako maintindihan, minsan parang ako pa ang masama. Pero, wala akong mas magandang choice lagi, kundi maging faithful sa sinasabi ng Word of God. So we should be, as a church, people who are living by the book. Be a man, be a woman of the book. Amen. Lord, kinakabahan. Siguro, you need to make a commitment to spend more time with the Word of God. Kaya nga sabi nila, love is spelled T-I-M-E. If you love something, if you love someone, you will spend time with it. Commit mo sa Lord, Lord. Pagdi-devotion ako araw-araw, Lord, pahalagan ko ang salita ninyo. Lord, panghahawakan ko ang sinasabi ng salita ninyo. I am a man, I am a woman of your word, Lord. Oh, thank you, God. Come on, make a commitment, make a commitment. Kung sa oras na to, kapatid, you are surrendering your life to what God says. Kung ano sabi ng salita ng Panginoon. Sinasabi mo, Lord, suko ako sa iyo. Sinusurrender ko ang buhay ko. Nagpapasakop ako sa salita mo. Kung yung decision mo ngayon, pwede ba? Taas mo lang dalawang kamay mo as a sign of surrender. Let me just pray for you as a sign of surrender. Lord, narito kami. We are your people and we want to be people who are after your own heart, Lord. At para mangyari yon, we want to be people of the book. We are people after your word. Panginoon, as a sign of surrender, nagtataas kami ng mga kamay po namin. Sumusuko kami, Panginoon. Nagpapasakop kami sa salita nyo. Kinikilala namin ang kapangyarihan, karapatan ng salita nyo sa buhay namin. Tinatanggap namin ito sa aming buhay. Na ang salita nyo ay panuntunan. Ang salita nyo ay batas. Ang salita nyo, Panginoon, ay totoo. At ang salita ninyo ay pagpapala. Kaya narito kami, Panginoon, nagpapasakop ng aming mga sarili sa iyong salita. Let us be governed by your word all our lives. Oh, thank you, God. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ito sa aming mga buhay. In Jesus' name, amen at amen. Palapakan naman natin si Lord. Amen, amen.